Okay, so magandang umaga po sa bawat isa at sa pangalan ng Panginoong Kristo ay binabati ko po kayong lahat ng blessed happy Sunday morning. Amen. And kinagala ko po na bawat isa ay makasama sa gawain ng Panginoon. At sa sandaling ito, sa pagpapatuloy po ng kanyang palatuntunan ay atin pong muling tunghayan ang banal na kasulatan para po sa atin pong pag-aaral tungkol po sa mga bagay na darating. At ito po ay continuation ng atin pong sinimulang pag-aaral about second coming of Christ. Kung kaya po, kumbaga, sa mga taong hindi po talaga sila sa Panginoon, parang, kumbaga, tinutuyan nila o they are mockers about the second coming of Christ because they think this is not true. Hindi ho totoo. Kaya po marami silang sinasabi tungkol po sa kung ano ang pagdating ng Panginoon at yun nga, may mga tanong na kailan ba yan darating? Kailan ba mangyayari yan? So, ganun pa man, tayo pong lahat ay ngayong umaga, bago po natin itutuloy ito, siyempre, hingi natin sa Banal Espiritu ang kanyang gabay, patnubay sa ating pong pag-aaral. Tayo po natin manalangin. Tumayo po tayo. Glory to God. Muli po aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa kapangyarihan ng Banal Espiritu. Kami po ay dumudulog sa iyong trono ng habag at hiningin po namin sa Banal Espiritu ang iyo pong gabay, ang pagtuturo po nyo, even your servant whom you will use today as your channel of your word. May I ask the Holy Spirit, even your unctioning power, to anoint your servant, that I might be a blessing to them sa mga nakikinig at maging doon po sa sumusubaybay sa live streaming na to. Nasa man po sila sa sandaling ito, nawa ang Banal Espiritu po ninyo ay sumaha kanila sa araw na ito. Maraming po salamat. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang aming pong katawan sa araw na ito. Ma-enjoy po namin ang iyong salita, ang iyong presensya sa araw na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan niyo po aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Amen. Okay, tayo po natin makaupo na. At atin pong buksan ang ating pong mga New Testament scriptures sa aklat po ng Lucas. Kanina, binasa po natin yung talatang yon at ilang bagay na nais ko pong bigyan ng pansin bilang pagbibigay po ng diin tungkol po rito sa ating pong binasa kanina, Luke chapter 21. At ang ating pong tinatalakay kasi ay ang mga direct signs, yung mga signs before rapture. Ito yung mga tinatawag na direct signs or prophecies about the second coming of Christ. Siya mismo rin ang nagsalita nito nang siya ay nagkatawang tao nung panahong yun na might be this is I think 3380, something like that, sapagkat ang Panginoon ang pinagmulan ng ating pong kalendaryo sa panahon ng biyaya. Kung kaya nakabatay po sa kanyang kapanganakan ang ating pong panahon dahil ito nga yung mga sa legal documents na kalagay roon sa ating pong mga legal documents ay in the year of the Lord. So, yun po ang tinutukoy roon. Now, ano ang sinasabi niya tungkol sa bagay na kanyang pagdating? Sabi nito sa verse 8, Luke 21 verse 8, and he said, take heed that ye be not deceived. Kayo ay mag-ingat na huwag nawa kayong malinlang. For many shall come in my name, saying, I am Christ. And the time draweth near. Go ye not therefore after them. Huwag kayong maniwala karakaraka sa kanila. Napag-aralan po natin na mayroong mga false Christ na lilitaw at sila ay mag-aangkin na sila ang Kristo. So yun yung mga sinabi ng Panginoon Kristo na there will be rise a false Christ and siya yung magsasabing siya raw yung Kristo. So marami po mga talata sa Banal Sulatan
Maging sa Matthew 24, verse 4 and 5. Matthew 24, verse 4 and 5. Then verse 24, verse 26. Yan yung mga talatang talagang sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng mga tao, papanggap sila na sila ay Kristo, pero sila pala na may mga huwad. Sa Mark chapter 13, ganun din. Mark 13, verse 21 to 23. So, ito mga talatang nabanggit na to ay isang sinasabi na warning ng Panginoon tungkol sa bulaang Kristo na mag-aangkin at sabi nga noon pa man, ng panahon niya ay mayroon nang nag-aangkin. Maging si Cesar nga ay yun nga, ang daming namatay ng mga Kristiyano Kung hindi nila sasabihin na si Cesar ay Lord, yan. Na-martyr pati yung mga Kristiyano sa Efeso, maging si Pastor Polycarp, ay namatay sapagkat hindi man lang sa yumuyukod sa mga emperador, ni pag dumaan yung mga opisyal ng Roman Empire ay hindi man lang siya nagsusulot o sumasaludok, o nagpapatira pa. Kaya yun. So maraming Kristiyano ang namatay dahil marami nag-aangkin na sila ay Diyos o sila ang Kristo, mga ganun, mga pagkatang ganun. Now, napag-aralan din natin ang mga natural disturbances. Kaya sabi rito sa verse 9, but when ye shall hear wars, ito yung mga rumors of wars, but when ye shall hear wars and commotions, be not terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by and by. It's not yet, but the end is near, sabi sa ibang kasulatan. So, sabi dito, ye shall hear wars and commotions. Makakarinig kayo ng mga alingawan ng digmaan, mga balibalita tungkol sa digmaan. So, itong bansa nga natin, tahimik lang ninyo pagmasdan. Kasi nababalita natin na yung ating karatig bansa, itong China ay gusto nilang angkinin ang Pilipinas at kanilang sinasabi na gagawin nilang province ng China itong bansang Pilipinas. Kaya di natin na alam, pero may mga sikretong balita na yun na nga, yung mga bansang kapanalig natin ay nagpaligid na para in case na sumiklab ang digmaan dito sa bansa natin, nandyan ang mga suporta. So tayo, mga pangkaraniwang mamamayan, walang alam. Pero bakit ko nabanggit ito? It's a rumors of wars. Hindi lang dito sa atin. May mga civil wars. Yung mga kapwa Pilipino, naglalabanan, mga makakaliwang grupo, mga kapatid ng mga Muslims laban sa mga, sabi raw, Christians, magkakaroon sila ng digmaan, rumors of wars. Sa ibang bansa, ganun din. Maging yung Ukraine ata, saka Russia ba yun? Ukraine at Russia. Hanggang ata ngayon, hindi pa sila tapos. Lalo ng bansang Israel. Pahinga lang araw yan. Sila, sa Israel. Mayroon na naman digmaan panibago. Hindi sa kanila bago ang mga digmaan, rumors of wars. So ito po yung mga tinatawag na mga signs na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Bukod diyan, yung mga rumors of wars, yung mga natural disturbances. Kaya sabi dito sa verse 11 o 10-11, ito pa. And he said unto them, nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Yan, sabi ko na kanina. And verse 11, and great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilences, and fearful sights of great signs shall there be from heaven. Magkakaroon po ng mga matitinding mga earthquakes. Bagamat sa history, ng Bible history, sa panahon pa man ng New Testament, nagkaroon na ng mga earthquakes sa iba't ibang lugar, lalo tigit sa Asia Minor, sa Greece. Ayon sa ating pag-aaral na talagang halos pumatag yung bayan ng Thyatira, kung daw nagkakamali, dahil sa
sa earthquakes. Pero dahilan sa mayaman din ang Rome, kaya muli nang i-rebuild ang bayang ito sa sakop ng grace. Ganun pa man, hindi naman tatapos doon. Iba't ibang bansa may mga matitinding mga earthquakes. Dito lang sa ating bansa, ayan, tayo, dito sa Cavite, medyo nanganganib din tayo. Ang lapit lang natin diyan sa Taal Volcano. So yung Taal, tahimik siya. Pero oras at yan, kasi kumbaga yung vulkan ay yung nasa ilalim ng tubig, ng lawa. May malaki siyang sa ilalim ng lawa. Kaya nung pumutok yan nung nakaraan, di ba, yung tubig ay nag-low tide. Nagtaka sila, sana puntang tubig, ba't biglang bumabaw? Kasi hinigop doon sila yung pagkasabog ng lupang ganoon ay hinigop ng vulkan, yung tubig ng Taal. So nanganganib tayo rito. Pero ang tanong, ay lalala ba yan? Depende. Sa Diyos lang nakasalalay ang mga natural disturbances. At nabanggit dito yung mga earthquakes na yan. Iba't ibang bansa nakakaranas niyan. Kailan lang? Di ba? Sa Surigao, sa bansang Pilipinas. Tayo dito sa Cavite, hindi masyado. Pero sa iba't ibang panig ng ating bansa ay may mga earthquakes nangyayari lalo na sa Bohol. Sa Bohol, di ba? Ay nung ako'y nasa Bohol, kami pumunta ron, ang lalaki ng kapilya ron ng mga tawag doon, ng mga RC, Roman Catholics, at ang kanilang mga images ay ang lalaki, yung prosesyon nila sa kalye. At nagkagiba-giba yung mga antiques nilang mga kapilya ron sa Bohol dahil sa earthquakes. Kailan ba yun? Mga ilang taon nakaraan. So, hindi bago ito sapagkat sinabi ng Panginoon ito na darating ang panahon na magkaroon ng mga natural disturbances. Sabi rito, kalamidad. Sabi rito, earthquakes shall be in diverse places and famines. Tagutom. Siyempre, pagka may mga kalamidad, ang kasunod yan, tagutom talaga. Kaya nangyari sa atin dito sa Pilipinas, sa Yolanda nila, buong mundo yun. Nalaman nila. Sa Japan, ganun din. Yung tsunamis nangyari sa Indonesia noong mga nakaraan. Sila din ay nasalanta din ng mga kalamidad. So ito yung tinatawag na mga tagutom, natural disturbances, pestilences, purple sight, and great signs shall be there be in heaven. Magkakaroon ng mga tanda, mga kung ano nakikita sa kalangitan. Nabanggit ko sa inyo yung mga trumpet sounds. Yan ay sa buong mundo yan. Iba't ibang panahon, iba't ibang lugar sa buong mundo, tumunog yung trompeta, nagporma pang trumpet yung clouds. At marami pang pinapakita, maging sa Facebook. Ang iba na lang, ay ginawa na nga lang nilang ang tawag doon, inedit nila nila kung ano nung pinapalabas. Pero bakit nila nagkaroon ng idea ganun? Kasi nagkaroon ng mga signs sa kalangitan na nakikita ng mga tao talaga as in. So, ito ay kaganapan ng hula ng Panginoon bago siya darating. Okay, so ano bang ibig ko sabihin? So lahat ng ito, ng nabanggit ng Biblia, ay talagang natupad na, walang hindi. Yun nga lang, iisa nga lang ang hindi para tupad, yung pong last trump of God. Okay, so verse 12, sabi nito, but before all this, they shall lay their hands on you and persecute you, and delivering you up unto synagogues and unto prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. So, inihula ng Panginoon ang tungkol sa mga persecution. Ipe-persecute nila ang mga mananampalataya. Nagsimula ito ng Dark Ages. Ang bansang Pilipinas, maswerte tayo ngayon. Ito lang, tamo tabing kali tayo. Ako sa Saudi, hindi ako nakaranas na magkaroon ng open na ganitong pagkakataon na sasamba. Underground. Kung may building man kayo, soundproof, yung ginagawa ng mga Pinoy, nilalagyan ng tray na itlog, yung parang karton na tray na itlog, yun ang doble-doble yun, dinidikit sa pader para ma-absorb yung ingay sa loob. Ganun ang ginagawa ng mga Pinoy para maging soundproof. At talagang literal na iba, underground sa Riyadh. Karoon ng gawain ng Panginoon doon, mga Christian groups.
underground sila. Kasi nga, hindi sila po pwedeng lumantad. May mga bansa na hanggang ngayon, talagang very strict sila when it comes to the gospel sa mga gatherings, about spiritual gatherings. Nung kalamidad nga lang di ba? Talagang natisting ang buong mundo, kayang kontrolin. Maging ang mga kapilya ay pinagbawalan na magkaroon ng mga gatherings. Ang daming fellowship, ng mga Christian fellowship, ang hindi nakapagdaos ng mga gawain. Maliban sa probinsya, hindi nila makontrol. Pero Cavite, NCR, puntang, tawag doon, puntang Bulacan, nakontrol ang gawain hanggang Pangasinan. Maliban na lang talaga sa remote area ng probinsya, ayun, diretso sila kahit kalamidad, meron silang gawain. Ibig sabihin, kaya kung nabanggit to, ang mga gatong tipo ay talagang nagbabadyang dating ang araw na kaya ni Antichrist na kontrolin ang gawain ng Panginoon. Kaya sabi rito ay ipipersecute kayo ng mga tao. Alam niyo mga kapatid, nabanggit ko nakaraan na ang bansang Czechoslovakia noong mga panahon ng mga 60s, halos walang missionary makapasok sa kanilang bansa. Dahil ang bansang ito ay communist country. Yan, Siberia, Czechoslovakia, yan ang mga communist country. Some part of Germany, hindi pwedeng pasukin ng mga missionaries, pinapatay sila. As in, talaga. Lahat ng parusa, yung raw death, ay ibig sabihin hilaw na kamatayan, ipinapataw nila sa mga Kristiyano. Diyan nila naranasan sila ipatakbuhin at tinatalupan ng paa sa buhanginan. Diyan na naranasan na sila ay pakuluan ng tubig. Half dead. Parang ganun. Hanggang sa unti-unti silang mamatay. Mayroon diyan. Itutulak sila sa pader ng dagat, ang babagsakan, pero yelo. Yung tubig. Yun ang kanilang mga ginagawang parusa sa mga Kristiyano pag nahuhuli. Tayo sa Pilipinas maswerte dahil hindi natin naranasan yun. Bakit? Kasi ang ating bansa ay tinatawag na democratic country, democracy. Mayroon tayong demokrasya. Kaya may kalayaan tayong magkaroon ng gawain ng Lord as long as na walang illegal na nangyayari at pupuri sa Panginoon. So, walang problema sa bansa natin. Kaya lamang, bilang legal, kung talaga may fellowship na gustong ito i-rehistro sa gobyerno, ginagawa. So, ang Pilipinas, ang pinakamaraming reliyon na bansa sa buong mundo. Dito sa atin, maaring sa ngayon, sa kasalukuyan, hindi ko na lang halos nasubaybayan, pero at least thousands ng mga religion na nakarehistro sa sect ng ating gobyerno ang mga reliyon dito sa bansa natin. Well, bakit ko nasabi ito? Mapalad tayo sapagkat hayagang ganyan, no? Nagkakaroon tayo ng fellowship. Sa ibang bansa, hindi po pwede. Talagang noon pa man, pinipersecute nila ang mga Kristiyano. Well, ang persecution ay inihula ng Panginoon as a part of signs ng kanyang pagdating. Okay, ngayong umaga, bago natin tapusin ang ating pong pag-aaral na to, nais ko lang pong banggitin na ang signs sa pagdating ng Panginoon Kristo ay dalawang klase. Mayroong tinatawag na direct signs, itong atin na pong napag-aralan at nung nakarang linggo, yan ang yung tinatawag na mga direct signs. Ibig sabihin tuwirang pagbanggit kung ano yung kaganapan na mga pangyayari bago siya dumating. Pangalawa, mayroong tinatawag na indirect signs. Yung mga indirect signs, hindi ho siya tuwirang, hayagang tinasabi, pero maliwanag nito ay signs ng pagdating ng Panginoon Kristo. Gaya halimbawa ng alin? Okay, isa sa babanggitin ko sa tinatawag na indirect signs ay ang katuparan ng Daniel chapter 2 verse 3 to 38. Alin ba ito sa Daniel 2? Itong panaginip ni Nabucodonosor tungkol doon sa metal na tao na yung kanyang ulo ay ginto, pagdating sa dibdib ay silver, pagdating dito sa tight ay brass. Ayan. Pagdating dito sa hita, sa 2 binti hanggang 10 daliri ay bakal na may halong putik, halong lupa. Yung image na yon, yung metallic colossus na yon, ay nagtuturo o isang signs
tungkol sa mga kaganapan ng panahon na nakalipas na at darating pa. Alam nyo, doon sa panaginip ni Nabucodonosor na ginamit ng Diyos si Daniel para i-interpret yung kanyang panaginip na nakalimutan niya, ay yung panahon natin ngayon, kasulukuyang kaganapan ng bahagi nung metal na yon na tao. Alin doon? Itong hita at binti. Yung dalawang hita na yan, ang dalawang paa ng panaginip ni Nabucodonosor na taong metal, na iba-iba yung parte ng metal, ginto, silver, tanso, bakal at putik, yung paa. Doon tayo sa bahaging ito. Papunta sa 10 daliri. So, ibig ko sabihin, yung 10 daliri doon, yan ay yung tinatawag na 10 federated kingdoms of old Roman Empire. Yung 10 malakas na kaharian, nakapanalig ng Roman Empire nung panahon niyang kasagsagan na yung kanyang imperyo yung namamayagpag sa buong mundo. Bakit ko binabanggit ito? Kasi nare-revive ngayon. Pipili sa Antikristo ng 10 malalakas na bansa sa buong mundo. Itong 10 bansang ito ang kanyang kapanalig upang mapatupad niya ang kanyang plano na kontrolin ang buong mundo. Ano-ano kaya yung mga 10 bansa? Alam natin yan. Isa na dyan marahil ay Japan. Dahil maliit na bansa ang Japan, pero matindi ang technology niya. Amerika, England, Germany. Ano pa? European country. Ano ba yung European country? Itong England. Ano pa? Australia. 10 yan. At yung 10 yan ay kapanalig din ng United Nations. Kasama ang bansang Pilipinas sa United Nations. I-revive ng Antichrist ang 10 bansang ito para ito ang kanyang kakasangkapanin na makontrol ang buong mundo. Bakit ko sinasabi? Ayan yung Daniel chapter 2, di ba? Yung binti na yan ay naglalarawan sa dalawang klase ng grupo ng tao na may relihiyon sa buong mundo. Ano yun? Papal Church, Orthodox Church. Ano yung Orthodox? Protestantism groups. Papal groups, yan yung Catholicism. Dalawang binti. Kasi bakit dalawang binti na dalawang reliyon? Galing sa Roman Empire. Kasi yung putik at bakal na pinaghalo ay naglalarawan sa imperyo ng Roman Empire. Ng kanilang kapital ay yung Basilica ngayon. Saan ba yan? Sa Rome. Oo. Yung mismong sentro. And nais ko rin sabihin sa inyo mga kapatid, mga kabataan, yung mahihilig sa Facebook, mahihilig sa internet. Baka hindi nyo alam, ang motherboard ng computer sa buong mundo ay nasa Rome, sa Vatican City. Sila ang may hawak. Baka hindi nyo alam. Bakit ko sinabi yan? Isa sa programmer na matindi ng Pilipinas, 10 sila na mga antics na mga programmer ng Pilipinas. Isa doon ay nagsabi sa akin, nakakwentuhan ko siya, kasama ng kanyang pamangkin, na ang pinakang utak, anong tawag doon? Yung memory card, kumbaga sa atin, yung mother nun, yung pinakamalaki, na lahat ng data sa buong mundo nasasagap doon sa Vatican City. Kailan nagsimula yan? Nung pumasok ang 2000. Hanggang ngayon, sila ang may hawak ng mga information at data sa buong mundo. Kaya yung Facebook na yan, hindi tayo nakatiyak dyan. Na ilalagay natin lahat ng information dyan sa Google. Sagap yan nila doon, kaya wala makaligtas. Pag si Antichrist ay lumutang na. Sigurado itong 10 malakas na bansang yan. Wala tayong magagawa. Pilipinas, kasino lang ito. Parang kasi, ano lang to eh. Dumi sa kalingkingan, kumbaga. Ikumpara sa mga bansang malakas.
Kaya kung sila ay mapapasunod, lalo tigit ang bansang Pilipinas, walang ano to, talagang susunodin. So, hindi magkakabula ang sinasabi ng Bible. Kaya yung Daniel chapter 2 na panaginip na Bugonosor, akala ng iba tapos na yung interpretation. Hindi. Kasalukuyan pa lang nagaganap, natutupad ang hulang yun at hindi pa natatapos. Yung dalawang binting yun ay dalawang reliyon na grupo sa buong mundo na mamayagpag, Protestantism at Catholicism. Ano ba yung Protestantism? Kasama diyan ang evangelical churches. Eh, ang dami ng evangelical churches Ang malaki, Assemblies of God, Church of God, Four Square, ano pa? Evangelicals, yung mga tagasunod ni Lutheran Church, ano pa, Methodist Church, kay John Calvin, kay John Knox, mga Presbyterian, UCCP, ano pa, ang dami niyan, GIL, yan. Basta't mga gospel preachers and Paul Gospel Fellowship, ang tawag diyan mga evangelical church. Kasama yan sa Protestantism, sa mga Protestants. Ibig sabihin ng Protestant, yung mga nagpo-Protestant lumalaban sa turo ng Catholic teaching. Kasama na diyan ang Saksi ni Jehovah, Sabadista, Iglesia ni Cristo, evangelical churches, Mormon, ano pa? Yan, maliban sa Muslim, separate sila. Pero bahagi pa rin sila ng Protestants, ang mga Muslims, ang Islam. So, yung dalawang malaking bansang yan, dyan manggagaling sa Antichrist. Sa dalawang binting yan. Dahil hindi mabubuo ang 10 daliri ng paa kung walang dalawang binti. So, yung 10 daliri ng dalawang binting yan ay 10 malakas na bansa sa buong mundo. Na dyan, manggagaling sa 10 bansang yan, si Antichrist. So, ito yung mga indirect prophecies. Ngayon, sinusubaybayan ko po sa internet. Kung ano na po ang mga kaganapan, sino ba talaga sa Antichrist. Ngayon, wala pang malinaw kung sino siya. May marami ako nahasagap sa internet na nagsasabi siya yung Pope ng Rome sa Vatican City. Meron din nagsasabi na isa siya sa Illuminating tao na may hawak ng mga tawag doon, IT specialist and genius ng IT. So hindi natin masabi kung sino ba talaga si Antichrist. Pero sa alam ko, kung paano si Kristo, gagayahin niya. Ano ba talagang ibig sabihin ng Antichrist? Ibig sabihin ng Antichrist, hindi sa tuwirang laban kay Kristo, pero ginagaya niya kung sino at ano si Kristo. Kung si Kristo ay nagsimula sa ministry ng 30 years old, si Antichrist magsisimula rin siya, magra-rise siya sa kanyang power para pamunuan ang buong mundo sa kanyang edad na 30 pataas. Yan. Kung paano si Kristo ay maghihimala din siya at gagamitin ng Antichrist ang computer. At nababanaagan ko na ngayon, yung halimaw na sinasabi sa Bible, kung ano yan. Yan po yung mga high-tech na mga ano ng ating pong tawag doon, ng AI. Ano bang AI? Artificial Intelligence. Sa mga kabataan, itong mga kabataan natin, alam nila kung anong AI. Artificial Intelligence. Magtanong ka na sa AI ng anumang klaseng tanong at sasagutin yan ng AI. At nababanaagan ko na yan ang halimaw. Marahil ang tinutukoy na halimaw sa Bagong Tipan o sa aklat ng Revelation. At yan ang gagamitin ng Antichrist na makontrol ang buong mundo. Itong ating pong ang tawag doon? IT? Ano nga bang IT? Information technologies.
Yan ang kasangkapanin na Antichrist bilang halimaw. Kaya kayong mga nag-aaral ng computer, pagmasdan nyo mabuti yung inyong mga alam kung itong aking sinasabi ay may linaw. Sa akin pong nakikita lang ngayon, iyan na po, talagang malinaw sa akin. Ito yung halimaw na sinasabi sa Bible. Na naghihimala, kayang bumuhay ng patay, kahit himamatay yung tao ay kaya niyang pagalingin. At siya nagsasalita, AI nga eh. Artificial intelligence nga eh. Nagsasalita at nakagawa ng mga himala. At ang mga kababalaghang salita ay kaya niyang gawin. Yan yung AI ngayon. Artificial intelligence. Yan ang noon, nung babago pa lang na hindi pa uso ang mga computer na yan, iniisip ko, ano ba yung halimaw na rebulto, na halimaw na nagsasalita? Oo nga naman, mukhang tao siya. Pero hindi siya tao. Binigyan siya ng buhay ni Antichrist. Ibig sabihin, may buhay talaga. Computer nga, may buhay nga eh. Nakadepende lang din sa tao na magmamanage sa kanya. So, ito yung malinaw sa akin. Isa ito sa tinatawag na indirect prophecy. Well, siguro hindi muna dito matapos kasi malawak-lawak na pag-aaral to. Gayunpaman mga kapatid, kumusta po ang inyo pong buhay spiritual? Kayong mga kabataan, kahit yung mga may edad gaya ko, minsan natutukso rin sa mga gadgets, sa mga trabaho ng IT. Sinusubukan natin tayo ay magbabad sa mga gadgets. Isa sa mga preacher na narinig ko ng aral, sabi niya, ang modernong idol ngayon ng churches ay hindi yung rebulto. Sabi niya, ang modernong idol ngayon ng mga church na mahirap sumpuin ay walang iba kung hindi yung mga cellphone na yan, yung mga internet gadgets na yan. Kasi kahit sa gawain ng Lord, nagsisilpon. Si pastor nagpipreach, nagsisilpon. Yan ang kalaban sa gawain ng Diyos. At yan din ang gagamitin ng Antikristo para iligaw ang maraming Kristiyano sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, tayo, lalo tigit mga kabataan, kahapon nga, doon sa Riyasay, habang kami nagba-Bible study, tinatanong ko yung ilang mga kabataan, mga kadalagahan doon, meron ba kayong mga Bible app? Wala raw. Ano-ano mga apps mayroon kayo sa inyong mga cellphone? Ang dami! Saksak, ang dami ng mga apps, may mga TikTok, ano-ano mga games, pero wala silang Bible app. Sabi ko, pambihirang. Ako, problema nyo, wala kayong Biblia. Samantala may Bible app din naman. At nagba-Bible study tayo, pwede bang mag-download kayo? Kayo, mga kapatid na ikinig dito, may mga Bible app din ba kayo sa inyong mga gadgets? Isang magandang ano rin eh, kasi hindi ko na kailangan magbitbit ng Biblia. Kasi magaan, cellphone lang, kanipis-nipis eh, pwede mo ibulsa eh, pero may Biblia ka na. Pero ang pangit din kasi, may cellphone ka nga, pero kahit mga Christian songs, wala kang dinadownload. Ang dinadownload mo ay yung mga kanta at mga praise and worship kay Satanas. Yun ang nakakalungkot doon. Pero nagsisimba ka. Yun ang matindi doon. Ang cellphone, walang Bible app. Kaya hindi nagbabasa ng Bible. Pero Christian daw siya. So kapatid, ngayong umaga, bakit natin sinasabi ito? Kaganapan niya ng hula sa banal na sulatan. Darating ang araw na mga tao ay maging maibigin sa kanilang sarili. Worldliness. Sa halip na sila ay maibigin sa mga bagay ng Diyos, ay hindi. Sila ay mga labagista. Walang turing, walang katutubong pag-ibig. Kinapuputan nila mga bagay na tungkol sa Diyos. Yan ang kaganapan ng mga hula ng banal na sulatan bago dumating ang Panginoon Kristo. Tayo lahat ay magtayo at tayo po ay manalangin. Habang tayo po ay nakikinig, ano ang pangusap ng Banal na Espiritu sa puso mo, kapatid? Ano ang mga bagay na sinasabi sa iyo ng Panginoon
ng direct sa puso mo tungkol sa ating pong pag-aaral. Maaring sa araw na to, tayo po nasa loob ng gawain ng Panginoon. Pero gaano kalaking porsyento ang resulta ng salita ng Diyos sa buhay natin? Ikaw ba ay isang mabuting lupa? Ilang porsyento ng salita ng Diyos ang namumunga sa buhay mo? Magmula nang ikaw ay manampalataya hanggang ngayon. Sabi ng Panginoon Kristo, ang mabuting lupa, nung mahasikan ng binhi, ay namunga ang binhing ito, tumubot na munga, ang iba ay 30%, ang iba ay 60%, ang iba ay 100%. Ikaw kapatid, ilang porsyento ang bunga ng salita ng Diyos sa buhay mo? Tayo po yung manalangin. Aming Ama, sandali ito kami po ay nagpupuri at sa iyo ang lahat ng karangalan. Bawat sa amin ay may kanya-kanya mga kainaan. Ano man po nakita niyo mga kainaan sa buhay namin, hiningi po namin na patuloy kaming linisin ng banal na dugo ng Pasok Kristo. At ang nais po namin ay ang pagsangkap ng iyo pong biyaya. Without your grace, it is impossible, Lord, na kami ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Malibang kayo ay sumaamin. Habang kami po ay nagpapasakop sa iyong kalooban, nawa po, huwag niyo kaming iwanan, huwag nawang mawalay ang banal espiritu sa iglesia nito, Panginoon. Kailangan po namin kayo bawat sandali ng aming buhay. Ano man pong pangailangan meron kami sa araw to, O Diyos, so tigit ang pangailangan espiritual. Ano na nga ba ang naging resulta ng aming buhay Kristiyano? Gaano ba kalalim ang aming pong natutunan at aming pundasyon sa buhay espiritual? Tiyataas po namin ang kamay namin, O Diyos, upang hingin sa iyo sa banal espiritu na nawa lumalim ang pundasyon ng aming buhay pananampalataya. Tiyak nga po, O Panginoon Kristo, totoo ang sinabi niyo. Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. At dahilan sa iyong mga hinirang ay paiksi inyo ang mga araw. Sapagkat kung hindi, pati ang iyong mga hinirang hanggat maaari ay kanilang ilig. Panginoon, sandaling ito, gaano man po ang aming pong kalagayan, ito po ay aming hiningi sa iyo, Banal Espiritong tulungan niyo po kami. Hindi ho namin kayang gawin sa aming sarili lamang. Sapagkat imposible sa aming pong pagkatao na kami manalo sa labanang espiritual. Kaya po, kataas po naman kamay namin, binawagayway po ito ng panagumpay. Sumasagisag po ito, Panginoon, ng pagpapasakto sa iyo. At hihingi po namin ang pagsangkap na yung biyaya sa katauhan ng bawat sa amin sa araw ito. Maraming Okay. So, good morning po sa bawat isa. Alright, tayo po natin magstayo at tayo po manalangin ng pag-aalay ng ating sarili sa Panginoon. Muli po aming Ama, magandang umaga po. Sa pangalan niyo ay Pasok Kristo. Sa sandaling ito, kami po ay dumudulog sa trono ng habag. At sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, iniaalay po namin sa iyo ang aming katauhan. Yes. Na kami ay patuloy na gabayan niyo po at lukuban ng kapangyarihan. Submit ang aming kaluluwa at espiritu, lahat ng espiritu, kaluluwa sa paligid ito, aking inutusan na mailalim ka sa kapangyarihan ng Banal Espiritu at ng Satalang Diyos sa amin. Yes, Lord. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay sa inyo po ang kapasalamatan at karangalan. Sa pangalan niyo po ay Pasok Kristo. May kasangkapan niyo, sumakay niya lamang ang tunay pangungunan ng Banal Espiritu. Yes. Sa iyo ang lahat ng karangalan, kapangyarihan, sa pangalan niyo ang Pasok Kristo. Amen. Amen. Okay. So, mukha po na po ang bawat isa. Now, nasa huling bahagi po tayo ng ating po pag-aaral about destination friend. Gaya po ng ating talatang batayan ng ating pong pinag-aaralan ay yung pong sa John chapter 5 at mula po sa verse 28 hanggang 29. So ito po yung dahilan kung bakit natin po pinag-aaralan ang tungkol po sa destination of man. Ito po yung ating eternal destiny. Now, sabi nga dito ng Panginoong Hesus Kristo mismo nung siya po nabubuhay pa. Sabi niya sa verse 28,
John chapter 5. Sabi rito, marvel not at this, for the hour is coming, in which all are in the graves shall hear His voice. Tanya, lahat po ng mga namatay, saan na pong tinalibingan, ay maririnig ang kanyang tinig. And verse 29, and shall come forth, which they have done good unto resurrection of life. Tamo, yung kung mga gumagawa ng mabuti at katuwiran ay mabubuhay sa pagkabuhay magulit sa buhay. And they that have done evil unto resurrection of damnation. Yung gumawa ng masama ay mabubuhay din maguli, ngunit sila ay sa walang hanggang kaparusahan. Now, ating pinag-aralan ang tungkol po sa atin pong hinaharap na buhay. Gaya po ng inyong narinig sa akin ay pwede kong ulitin na muli dahil ito po naman ay kumbaga may pagpipili po tayo eh. Yan yung tinatawag ng marami na free will choice. And sometimes free will choice is very dangerous. Pag hindi mo alam kung paano mo i-govern, paano mo i-guide ang iyong pong prinsipyo na ayon sa saligan ng satanan Diyos is very dangerous. That maybe you are not concerned and not aware sometimes in our lives and will lead unto eternal damnation. So therefore, we must be very aware, very, tawag doon, conscious sa atin pong sarili. And yung pong ating pagpipili kasi, siyempre ngayon, kumbaga, walang mananaway sa'yo. Maliban na lamang kung sa itong pagkakataon ay narinig mo yung Word of God, mayroon tayong check and balance. Nati-checks po tayo. Pero, most of the time, yung ating sarili ay malaya na pumili kung ano yung gagawin mo. Unless na may malakas na conviction ang Banal Espiritu sa puso mo. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mayroong Espiritu ng Diyos at yan yung ating conviction, siya yung ating guidance na nabilin sa atin. And hindi natin mapapansin natin sarili na natataliwas na tayo sa kalooban ng Panginoon. Sa ating binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 6, begin at verse 9 hanggang 11. Ito ay tumutukoy sa church mismo. Bilang mga Kristiyano, meron po tayong panahon para makalimiin or mag-decide ng ating mga sarili which side you are now. Kung saan ka kumbaga nakakiling. Kanino kang side? Ikaw ba ay sa side ng masama o ikaw ba ay sa side ng righteous? So, ito po ay mula pa lumang tipan. Ganyan na talaga yung sistema ng buhay ng tao. Kaya nga, sa ating pag-aaral, lalo sa tinatawag na dispensational truth, mayroon pong dalawang linya ng tao sa mundo. Dalawa lang, hindi maraming lahi. Dalawa lang. Ano po yon? Righteous line and wicked line. Wala na pong iba. So, nasa sayo pamimili ngayon, sa bagong tipan, ang righteous line ay yan yung mga tinatawag na mga anak ng Diyos. The Church of Christ or the Church of God. Dahil ang tunay na iglesia, hindi yung building, hindi yung samahan, kundi ang tunay na iglesia ng Diyos ay mismo yung ating katawan, yung ating sarili. We are the Church of God. So, dahil ang Banal Espiritu ay living within us. Now, bilang mga anak ng Diyos, sabi nga rito bilang warning at challenge sa atin sa 1 Corinthians 6, muli natin basahin. Sabi rito, verse 9, hindi ba nyo alam na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Doon pa lang sa tanong na yon ng kasulatan, ito ay nagbibigay sa atin ng babala na ang mga makasalanan at mga liko ay talagang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At kung hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos, sa tingin ninyo, saan sila patutungo? Diba? Malinaw. So alam na natin. Kaya sabi rito, huwag kayong padadaya ni ang mga nakikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Sa ngayon, ang daming Diyos-Diyosan.
Akala ng marami, kahit mga Kristyan, akala nila, ang Diyos-Diyosan ay yung mga imahen, yung mga ribolto. Yan yung kumbaga common sense na pag sinabing Diyos-Diyosan, di yung may mga ribolto, mga images. Not knowing na consider din na Diyos-Diyosan ang pera. Ang kapangyarihan, yung posisyon. Maraming mga tao nagkukumahog, lalo mga politisyan, na gusto nila, sila sa posisyon yun kasi iniidolo sila ng tao. They are become idols. And what do you think about idols? And how do you describe about idols? Di ba? Sila yung dinidiyos, sila yung sinasamba, sila yung pinagdipitagang maigi. So, sa panahon ngayon, hindi lang ang Diyos-Diyosan ay yung mga bagay na images or mga ribulto tinatawag. At ang mga bagay na meron tayo ngayon, maging yung mga beauties. Dahil sa sobra nilang pagmamalaki sa kanilang sarili, mga kababayan na sila yung mga beauties, gano'n, halos sila sa kanilang sarili, naging Diyos din sa kanila, yung kanilang beauties. Kaya pagka wala sila sa ganung kagandahan, pakiramdam nila wala na sila sa mundo. So they are idols. Power, dominion, through politics, through their generations, yung tinatawag na family reputation, yung kanilang reputasyon bilang mga pamilyang may kapangyarihan. They are considered as idols sapagkat parang kung wala sila sa ganung posisyon, walang kapangyarihan ganun, parang wala silang kwenta. So nais nilang ma-maintain yun. They become idols to the sight of those people. Not only that, most of the time ay yung pera, kayamanan. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo mismo, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Either kamuin mong isa, ibigin mo isa. Kaya wala makapaglilingkod ng sabay sa kayamanan at sa Diyos. Ang tanong ng marami, kalot mga Kristyan, masama ba, Pastor, ang maging mayaman? No. Hindi. Kaya ano yung ibig sabihin ng Panginoon Kristo? Ang ibig sabihin niyan, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya kung ang buhay mo ay sobrang nakakiling sa kayamanan, dinabaling walang Kristo kung may yaman ka, may pera ka, ayan ang idol talaga. Malinaw yan, ang pag-ibig sa salapi ay talagang ugat ng lahat ng kasamaan. And that's become idols. Walang makapaglilingkod ng sabay sa yaman at saka sa Diyos. Now, isa pa, ang pinakamatinding idol sa lahat na unaware ang lahat ng tao, mga Kristyan, ay itong si Satanas. Sapagkat kiniklaim niya sa kanyang sarili na siya ay idol o siya ay Diyos. Asa natin makikita yung ganyan katunayan? Sa 2 Corinthians chapter 4, di ba? Malinaw dito. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 hanggang 5. Sabi rito sa 2 Corinthians 4, verse 3. But in our gospel, be hid. Para bang nalilihim yung ebanghelyo na hindi naman. Tulad yan, yung bukas na bukas tayo. Pero lahat ba ng tao nakakarinig ay may kisa rito sa atin? Hindi. Nabulag kasi sila. Sabi rito sa ating babasahin. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Sa kanilang mga nangawala ang kanilang kaluwa, ibig sabihin, napapahamak sila. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Nabubulag yung kanilang mga isipan. Akala nila, ang ebanghelyo ay nalihim sa kanila. Hindi nila alam na sila pala ay binubulag ni Satanas ang kanilang mga pag-iisip. Sabi rito, the God of this world blinded their minds, them that believe not, lest the light of God or lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should be shine unto them. So yun ang matindi. So ang 1 Corinthians chapter 6, yung idols na sinasabi rito, hindi lang isa, marami. Sa mga kabataan, mga bata, walang sa pwera ito kasi mga apo ko. Kasi sila mahilig din sa mga gadget eh. Alam mo mga young people ngayon,
Pag wala yung gadget, pakiramdam nila sa buhay, malaki ang kulang. Hindi nila alam, unaware sila na yung mga gadgets dahil sa internet naging idols. Bakit? Alipin sila eh. Pag sinabing Diyos-Diyosan, ibig sabihin halipin ka niyan. So kung alipin ka niyan, ano ang pakiwari mo sa sarili, sa ginagawa mo? Di ba? Idols. Diyos-Diyosan. Maliit na Diyos na ikaw ay inaalipin na. So, galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan sapagkat kakumpetensya niya sa buhay ng tao ang mga yan. So, bilang mga kabataan, huwag kayong magbingi-bingihan, huwag kayong magbulag-bulagan. Nakala natin itong ating narinig ay isang head knowledge lang. No, it's not head knowledge. It's a real experience in life. And without knowing the true Word of God, ay mapapahamak tayo. Okay, so, hindi agad-agad, hindi gaya ng tao na pag nagsentensya, mamaya, ngayon din, kukulong ka. Marireprimand ka agad. Ang Diyos hindi. Bibigyan ka niya ng duration, dapat mag-isip ka, bulay-bulay ka, baka isang araw magbago ka ba? Ha? Ngayon, may malaki kang pagkataon at tsansa para baguhin sa tinang buhay. Kapag hindi ka mabago dyan, at dinatnan ka na ng kamatayan dyan o pagdating ng Panginoon, sorry ka na lang. Wala ka hindi ka talaga mabago Tigas ang ulo mo So, dyan, hanggang dyan ka na lang. Sabi rito sa ating binasa kayo na, sa 1 Corinthians 6, lahat ng ito, maging fornicators, and idolaters, mga mananambas Diyosan, and adulterers, nor effeminate. Ano yung effeminate? Hindi naman lalaki at babae, nagmumukhang lalaki at gusto niya maging lalaki. Yung lalaki naman, gusto maging babae, effeminate. Nagkaroon na rin ng batas sa atin yan, na huwag daw magkaroon ng, tawag daw ng, limutan ko yung terms. Consider natin na batas lang sila sa normal na tao. Wala masama doon Hindi naman tayo galit sa kanila. Ano yung against ng Word of God? Yung buhay, yung practices, yung pamumuhay nila. Pero yung tao, hindi. Mahal natin sila. Pero yung kalang pinapractice, hindi ayon, hindi sumasang-ayon ng Diyos. Kaya sabi nito, yung mga effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ang linaw nito. Mga bakla, patumboy. Nor thieves, ni magnanakaw. Nabanggit ko rito nung nakaraan na itong 1 Corinthians 6, hindi sinners ang pinapatungkulan ito. Ang pinapatungkulan mismo nito ay Christian. Kasi church ng Corinto ang dito, ang tinutukoy. So hindi po ito sa sinners tumutukoy kundi sa Christian. So kaya, nabanggit ko yung mga hindi natin pagbigay ng mga tithes and offerings. Huwag kang kasi siguro kapatid, hindi kayo Kristiyano. Huwag kayo nakikinig, maging sa online na to, huwag kang kasi siguro. Kasi walang itsapuira ang Diyos diyan. Kung hindi ka tapat sa Kanya, dahil ikaw ay katiwala lamang, ginagawa mong katiwaldas ka, hindi iyo ay ginagawa mong iyo, sabi ito, ni magnanakaw. Pag hindi pagbigay ng ikapo, sabi ng Diyos, ninanakawan niyo ako sa hindi niyo pagbigay ng iyong ika-10 bahagi at mga handog. Magyang buong bansang ito ay magnanakaw, sabi ng Diyos. Kaya sabi niya, ang challenge niya, dalhin niyo sa aking bahay ang ika-10 bahagi. At sabi ng Panginoon, subukin niyo ako sa bagay nito. So dito sa ating binabasa 1 Corinthians 6, ito ay warning. Ni ang mga magnanakaw, sabi rito. Ni ang mga covetous. Ano yung covetous? Hindi iyo inangkin mo. Gusto mo maging iyo yung hindi iyo. Alos hawig doon sa magnanakaw, sa mga robbers, yung covetous. Kasi inangkin mo yung hindi iyo, di ba? So covetous. Nor drunkards, mga maglalasing. No revilers, yung mga manggugulo. Extortioners shall inherit the kingdom of God. Hindi talaga sila magmamana ng Diyos. So verse 11,
Bakit ko sinasabing ito ay patungkol sa church? Kung anumang iglesia ang kinabibilangan mo, kapatid, hindi problema kung anong iglesia o saan kang fellowship na bibilang. Kung dito mas rest coming, kung saan mang evangelical churches ka nabibilang, hindi problema yan. Pero ito ang naging, usapin. Verse 11. And such were some of you. Ganyan ang ilan sa inyo. Wow, masakit mo na nun. Church ang pinapatungkulan dito, hindi sinners. Church, kasi Korinto po ito eh. Mga Kristiyano sa lugar ng Korinto na pagano. Pagano na naging Kristiyano. Kaya inuulit ang warning na to, sabi, and such were some of you. Ganyan ang ilan sa inyo noon. But ye are washed. Anong wash? Naugasan na kayo ng banal na dugo sa Kristo. Nagsisi na kayo. Tinanggap niyo ang Panginoong Kristo bilang salita ng podcast. Nagpamabaptize na kayo. Ha? Yan ang malinaw dyan. But ye are sanctified. Inari na kayong mga banal at mga matutuwid, di ba? But ye are justified in the name of the Lord. Inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo o sa pangalan ni Jesus. And by the Spirit of God. At sa Espiritu ng Diyos. Now, sa ating huling bahagi ito ng ating pag-aaral about destination of man. Maliwanag sa ating pag-aaral nung mga naunang pag-aaral natin na ang langit ay ito yung last destination ng tao. Dito sa lupang ito, where all exists, all lives and souls exist in this planet. Dito natin ni-exercise ang tinatawag natin na free will choice. Kaya nga sa Ibig Sadan, ang pinili nila ay sumabit kay Satan. Kasi binigyan na sila ng Diyos ng freedom na mamili. So, saan to say? Pinili nila ang sila masubmit, magpasubmit kay Satan. Kaya yun, bumagsak sila sa pagkakasala. Pati tayo, damay-damay na, sapagkat tayo ay lahi ng mga makasalanan mula sa kay Adan. Pasalamat lang tayo at ang Panginoong Kristo ay dumating. So, mayroon na po tayong 2025 years na ang nangyari na ang Panginoong Kristo ay bumaba sa mundo ito. At ngayon, hinihintay natin yung kanyang pagbabalik. At doon, yun yung dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Bakit tayo nag-aaral ng ito? Bakit tayo nagsisimba ng ito? Bakit tayo nagpapagod na pumunta sa gawain ng Panginoon? Mamasahe tayo kung namamasahe. Bibiyahe tayo kung bibiyahe. Sasakripisyo tayo ng panahon. Sakripisyo tayo ng... Bakit? Sapagkat ang ating pinaghahandaan ay yung pagdating ng Panginoong Kristo. Ano mang bagay meron na sa mundong ito is just temporal. Lahat ng bagay na nag-exist sa mundong ito ay pansamantala lang. Maniwala ka sa hindi, yan totoo. Sa kamatayan na lang ng tao nagpapatunay wala kang madadala sa iyong kamatayan. Kaya sabi ni Job, ako'y lumabas sa tiyan ng aking ina na walang saklot, wala lahat ng bagay. Babalik din ako sa kanya, sa Diyos, nang wala. Totoo yan. Ano ang posisyon mayroon ka sa mundong ito? Hindi mo madala sa... Wala kang madala. Ikaw pinanggap na like a book o lupa, wala. Sa lupa kang nga lang babalik Ano ang meron ka? Yung knowledge mo. Kaya kung ikaw ay napunlaan ng salita ng Diyos at nagsimulang nakikinig sa ganitong aral, nawa naman, huwag mong baliwalain. Itanim mo sa puso yan. Dahil yan ang binhi na hindi nasisira. Tandaan natin yan. Ang salita ng Diyos na natanim sa puso natin ay isang binhi, hindi nasisira. Ang binhing ito, it will lead us unto eternal life. Ang binhing yan, lumipas man ang langit at lupa, hindi siya kukupas. Manatili siya magpawalang hanggan. Ngunit, ang binhi ng kasamaan, maniwala ka, babagsak yan sa impyerno, kasama ka. Na kung hindi ka magbabago, hindi ka titino, walang ibang sisihin dyan, ikaw din. Kaya nga, mga kapatid, sabi rito, ganyan ang ilan sa atin, nakaraan. Ano ibig sabihin sa kang ito? Nagpapaalala na yung ating mga buhay sa kasalukuyan ay meron pa tayong panahon para baguhin ang sistema ng ating pagkatao. Okay, sapagkat malinaw ang Revelation 21. Balikan natin bago tayo magtapos. Ano ba yung Revelation 21? Verse 8. Itong talatang ito ay nagbibigay sa atin ng paalala
na pagka ang tao ay nasa langit na, wala na siyang problema sa mga bagay na nagdaan. Pero nasingit lang itong verse 8 na to para sa atin ngayon na hindi pa tayo nakarating sa langit dahil ito ay future pa lang. Darating pa lang. Ay, para nun, ang sabi nito. But the fearful, unbelieving, ibig sabihin unbelieving, wala kang paniwala talaga, akala mo lang saan ka ito. At ganito lang, si pastor nagsasalita. Hindi ka talaga lubusan niniwala, totoo pala. Kaya sabi ng Bible nito, but doon sa mga duwag. Anong duwag? Ayaw mong harap ng katotohanan eh. Ayaw mong umarap sa Panginoon talaga. Naduduwag ka. Sa mga hindi sumasampalataya, mga puro duda, kumbaga. And the abominable, ang ginagawa natin, karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Martyrs, warmongers, sorcerers, idolaters, mananamas ni Susan. Lahat na sinungaling. Ang lahat ng ito, ang kanang bahagi ay sa nagniningas na apoy. Impyerno, ibig sabihin, ito ang ikalawang kamatayan. Yun ang bahagi. So, that's the last display. Yung nasa langit, forever sila sa Panginoon. Yung mga hindi tumino ang buhay, napapakinggan sa ng Diyos, binabaliwala, eternal damnation. Ikaw ay kabilang doon sa mga duda, hindi naniwala, duwag. Ikaw yon. Kaya ngayong umaga, kung narinig mo ang mensaheng ito ng sa Diyos, matauhan ka nawa. Huwag mong baliwalain kasi hindi mo maiwasan ang destinasyon ito. Dalawa lang. Langit, impyerno. Impyerno, langit. Wala nang iba. Wala nang iba. Kaya ngayon, habang buhay ka at nakikinig, mayroon kang mahabang pagkakataon at malaking pribilehiyo para baguhin ang sistema ng buhay mo. At pag hindi ka na bago, ewan ko lang, maging ako. Pag hindi ko rin nasunod ang kalooban ng Panginoon, pati rin ako. Kahit ako'y ginagamit ng Diyos sa ganito. At ako man ay hindi rin masunod ang kagustuhan ng Panginoon sa kanyang kalooban, sa kalitasan. Walang isang puwera. Okay? Kung tayo titino, sama-sama, at maging matuwid, sama-sama tayo sa paraiso o sa langit na bahay ng Diyos. Pero pag tayo ay hindi tumino at maging ako man, sama-sama din tayo punta ng impyerno. Kaya sa impyerno, ang daming Kristiyano. May pastor, ang daming missionary, ang dami. Nakapagtataka, ba't ang Kristiyano punta ng impyerno? Ay mga pasuway eh. Hindi tumino ang buhay eh. Kasi talaga. Okay. May mga tanong. Bago tayo magtapos. Ang tanong na to, maging sa Downwatch, kung ako'y ginagamit ng doon, nagtatanong sila. Kasi online kami. Ang tanong ng marami, pastor, yung mga Kristiyanong mga namatay ngayon, sila ba direktang napunta ng langit? O kaya, yung mga namatay na hindi manampataya at namatay sila sa kasalanan, saan ba sila ngayon? Sa impyerno din agad? Yan ang tanong ng marami. Hindi rin malinaw ito sa maraming Kristiyano na nakikinig. Akala nila, pag sinabing langit, ay pasok agad sa Police Square City, yung gantay na gintong kalsada na may mga bahay-bahay. Hindi po. Doon sila sa paraiso. Sa paraiso. Ano yung paraiso? Anong kaibahan sa langit? Sa langit din yun. Ang kaibahan nila, yung Police Square City, yung mismo yung mga bahay. Ay, ano yung paraiso? Yun yung garden, halamanan. Halamanan ng Diyos. Na may kasiyahan, kagalakan, pagpupuri, ang mga lahat ng mga banal nandoon. Mga anghel, kasalamuhan ng mga banal doon. Nandoon si Abraham, nandoon si Moses, nandoon si Isaac, si Jacob. Lahat ng mga Old Testament saints, si Enoch, si Seth. Ang lahat ng mga Old Testament saints, nandoon sila sa paraiso. Ayun, ano yung langit? Yung Police Square City, pagkatapos ng rapture, bababa lahat ng mga nasa paraiso, pagbaba ng ganoon sa kanilang kanalipingan, at dinagit uli ng Panginoon ang lahat ng mga taong buhay na nabago ang katawan lupa. Automatic yun, isang mata, nabago ka. Nalusaw yung katawan lupa mo. Naging rapture sense ka. Kasama ng mga namatay na to, na bumaba, mula doon sa paraiso, saka pala sila makakapunta ng langit ng Police Square City. Sa ngayon, wala pang lamang tao yung Police Square City. Doon sila lahat sa paraiso.
Dati, sa lumang tipan ng paraiso, sila ng lupa. Kasama ng Hades. Pero nung namatay ang Panso Kristo at nabuhay sa makuli, tumagal siya ng 3 araw, kaya pala tumagal kasi bumaba siya sa puso ng lupa, doon sa Hades, doon sa paraiso, at nangaral sa doon ng Ebanghelyo. Kasi hindi nila alam, wala silang narinig tungkol sa Panso Kristo. Kaya bumaba siya roon para mangaral. Yung mga sumampalataya, kasama yung magnanakaw, ng sabi, Panginoon, alalahanin niyo po ako kung kayo, pag dumating kayo sa inyong kaharian. Ano sagot ko sa Kristo? Ngayon din, kasamahin kita sa paraiso. Kaya nung araw na yun, sinama siya ng Panginoon sa paraiso. Ngunit nung nabuhay sa maguli katong araw, ang paraiso dinala niya sa langit. Doon, sa kanyang trono. Hindi nga lang sa loob ng syudad, sapagkat halamanan niya yan, halamanan. Yun ang paraiso. Bulaklak, ang daming bulaklak. Kakaganda ng bulaklak. Kaya lang, ang kaibahan ng paraiso, kada bulaklak doon, bawat bulaklak, bawat puno, nagre-represent sa isang kaluluwa. Pag yung bulaklak na inlanta, ibig sabihin, mamamatay yung tao na nagre-represent ang bulaklak yun sa kanya. Kaya kahit yung mga anghel, kahit diligan nila yun, hindi na mabubuhay yun. Diretso yung lanta niya. Ibig sabihin, yung taong yung mamamatay. Yun ang pagkakaiba doon. Pero, iba-iba ang katangiang ganda, bangong ng mga bulaklak doon sa paraiso. Ba't wala sinasabi pa sa Bible na ganyan? Wala talaga. Pero bakit nila sabi yan? Yung patotoo ng mga tao nakarating doon. Sila ang nagpatotoo at gumawa ng dokumento. Nilagay sa internet, ginawang libro. Kaya ako sinasabi. Kasi ang langit, Presbyterian City, pag ikinapunta doon, pinapahintulong ng Panginoon, marami nakakapasok doon. Ang problema, paglabas nila, binubura ng Diyos sa kanilang isipan ang memory. Kaya wala silang maalala paano i-describe ng detalyado ang Four Square City. Kasi ang pumapasok doon, paglabas nila, binubura ng Diyos sa kanilang isipan yung kanilang alaala tungkol sa langit sa Four Square City. Ano naman yung Hades? Ang Hades ay temporary na kulungan, apoy na din. Paano ko ba ipaliwanag ang Hades? Ito siya. Dito sa atin, sa Pilipinas, meron tayong mga kulungan sa mga taong mga masasama, yung mga labagista sa batas. Pag nire-reprimand sila ng alagad ng batas at nahuli, ikukulong sila. Diba? Huwag mo sabihin na iba pa yung kulungan ng Iwahig at saka ng Muntinlupa sa kulungan ng City Jail. Isa lang yan. Yung hirap nila at hirap doon sa City Jail o sa local, isa lang yun. Pero kulungan na. Ang kaibahan, hindi pa talaga sentensyado. Kaya habang nililitis, nakakulong yung tao, yung akusado. At pag siya nasintensya na, saka lilipas siya ng panghabang panahon, kung habang panahon sintensya o habang buhay, doon sa panghabang buhay, kaya ng Iwahig, kaya ng tawag doon, Muntinlupa. Ano ibig ko sabihin? Ganon ang mailalarawan ko sa Hades. Ang Hades ay apoy na kulungan ng mga espiritu ng masama. Mga taong mga namatay na masama, pati ng mga demonyo. Kulungan yon. Ngayon, hanggang ngayon, magmula lumang tipan hanggang ngayon, andun yung mga espiritu. Kumbaga, yung apoy, agiwin. Nangingitim na sa agaw ng apoy, ng usok, ang kalang mga katawan doon, sa hirap, sa apoy. So, aahon na sa doon, pansamantala, pag haharap sila sa husgado ng Diyos. Ang tawag doon ay Great White Throne Judgment. Para basahan ng hatol. Kasi nakasulat sa maklat ng gawa yung kanilang mga tawag doon, mga kaso. Anong kaso na laban sa Diyos, kumbaga sa tao. Pag nabasahan sila ng kaso at final na judgment, saka sila ibubulit. Ihahagis sila ng Diyos sa impyerno permanente. So apoy talaga. Hades, apoy na din, pero hindi pa sila talaga, kumbaga, sentensyado. Aahon pa sila doon para hatulan sa dakilang hukuman ng Diyos. Final judgment of God. So ganun kung mailalarawan, anong kaibahan ng langit, ng paraiso, at saka ng Hades na impyerno. Okay? So ngayong umaga mga kapatid, nasa sa atin po ang pamimili.
So habang tayo nabubuhay sa mundong ito, isipin natin araw-araw, nasa panig ba ako ng Diyos o sa panig ba ako ng Satanas? So bilang mga Kristyan, ikaw ang mag-iisip niyan. Kasi walang mamimili sa iyo. Uy, kapatid, huwag pipilitin ka gano'n. Wala nga, hindi gano'n. Ikaw ang mamimili niyan. Kaya, ngayong umaga, palala sa atin sa Panginoon. Ingat po tayo sa atin pong pagpapasya kung saan side po tayo. Nawa po, ang sitang ito ay makapagbigay sa atin ng ibayong pundasyon ng ating buhay spiritual. Tayo po na tayo magsitayo at tayo po manalangin. Doon po sa nakikinig, maging sa live streaming na to. Kristiyano ka man o hindi, pero alanganin, hindi mo tiyak kung ang pangalan mo ay nasusulat sa aklat ng buhay. Ngayong araw na to, simple lang ang dapat mo gawin. Basic. Ano yung basic? Si Jesu Cristo ang ating tagapagligtas. Hindi reliyon, hindi samahan, hindi asosasyon. Hindi ito isang grupo. Ang kaligtasan ay individual, hindi per group. Ngayon, mag-decide ka. Tatanggapin mo ba ang Jesu Cristo at magsisi kayo kasalanan? So kung ang choice mo ay maligtas, gawin mo ang sinner's prayer. Ano yung sinner's prayer? Aminin mo sa harapan ng Diyos. By my Moses, Panginoon, patawarin niyo ako sa harap ko. Ako nagkasala. Panginoon, di ko alam na ako pala ay pupunta sa impyerno. Nagsisisi pa ako, mga ganun. Hiningi ko po paglilinis ng banal na dugo ng Kristo sa aking buong pagkatao. Inis niyo ang aking puso at isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Yun po ang sinatawag na sinner's prayer. Kung kayo Kristiyano, anong prayer mo? Alam mo na yun. Anong balik ka sa paglilingkod mo sa Panginoon? O ikaw ay nanlanig sa pananampalataya? Ibalik mo yung dating init mo ng iyong pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon. Dahil sabi pa sa Kristo, ayaw ko ng malahininga. Kung ikay malamig, ay lumamig ka. Kung ikaw ay mainit, ay uminit ka. Malahininga, isusuka kita. Sabi ng Pastor Kristo. Kaya sabi niya, bumalik ka sa una mo mag-ibig. Kung kay Kristiyano. Yun ang solusyon. Huwag mong pabayanang mabura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Okay? Tayo po manalangin. Ang iyong mga salamat po sa inyo sa araw na to. Salamat po sa inyong salita na pong narinig at paalala sa amin. Tulungan niyo po, mag-iangging ko niyo po ito. Walang isa po na po sa amin. Ako po'y kasangkapan namin po ninyo. So bawat isang nakikinig, Panginoon, ay magkaroon ng self-realization that we must realize ourselves that we are sinners before, but now we are repentant sinners and we must continue the path of righteousness. Tulungan niyo po ba sa amin mamuhay ng ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan din po niyo manakikinig sa live streaming ito. Maging ang kanilang sarili din man ay mag-decide ano ba ang kanilang pipiliin, ano ba ang aming pipiliin sa araw na ito habang kami naghihintay sa pagdating ng aming Panginoon Kristo. Lahat ng ito, O Diyos, ay sa inyo po ang kapasalamang karangalan. Narito po ang congregation, Panginoon, sa aking pong harapan sa bulwagan ito. Ang bawat isang magtakas ng kanilang kamay at mayroong pong silent prayer from their hearts, from within, na nais po nila ang iyong gabay, ang iyong pong pagtato ng kamay sa araw ito. Panginoon, sa pagtas po nilang kamay nila. Batid niyo po ang kanilang mga pagpapasya. Batid niyo po ang kanilang mga damdamin. Ano po ang kanilang mga buhay ay pinamumuhay sa araw ito. Ipatong niyo po ang pagpalang kamay sa audience ito, Panginoon, sa aking harapan. Kung sila po yung nanampalataya na ikaw, na Diyos, ay di nagbabago ang kapangyarihan. At ang bawat isang sa iyo ay lalapit ay hindi niyo itatakwil. Sa pagpangako nyo, ang sakang yan, sino man lumapit sa akin, kailanman ay hindi ko siya tatabuhin. Ama, salamat po. Kami mga anak niyo po. Pagpatawad niyo po ang aming mga pagkukulang, ang po mga nagawang pagkakamali na hindi naman sinasadya dahil sa aming kahinaan. Ama, hinihingi namin paglilinis ng banal na dugo ng Pastor Kristo. Sangkap niyo po sa aming pagkatao ang apoy ng banal na Espiritu upang mabago ng tuluyan ang aming buong pagkatao. What we need, Lord God, is the power of the fire of the Holy Spirit to consume us, burn us to ashes, our whole being, that we might be refined unto a new life. Panginoon Kristo, salamat po. Ang kailangan po namin apoy ng Banal Espiritu sa aming buhay. Kung matupok ang lahat ng ugat ng kasalanan na natili sa buhay namin, pagkat ito, pag sumibol ito, lilingkisin kami na parang baliti upang patayin ang punong kinapitan ng baliti. Ganun ang kasalanan sa buhay ng tao. Ama, salamat po sa araw na ito, Panginoon.
mayroon kaming Panginoon sa Kristo at may Banal na Espiritu. Nagbibigay po sa amin ng guidance at bibigay po sa amin ng righteousness. Salamat po, Banal na Espiritu. Hindi kami makakumuhay ng may kabanalan kung wala kayo. Sabat kayo po ang nagbibigay, kayo ang producer ng holy life, Banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, purihin ka. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Maging sa mga nakikinig pa sa live stream ito, they might feel the presence, Lord. Will I pray to souls, those longing souls, with your power, with your power of the Holy Spirit. Salamat po, aming Ama, purihin ka. Lahat ng ito ay sa inyo po. Kapasamarangalan sa araw na ito. Ito ang dalangin namin na ipasalamat sa pangalan ng Kristo. Amen. 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 Pray na Panginoon.